May binahagi dito ang isang kababayan natin tungkol sa pagdadala niya ng gold sa Pilipinas na marami na naipon niya dito sa Dubai. Na yung iba daw dahil sa sobrang dami ay binenta niya para i-convert sa cash dahil gagamitin din naman ang pera sa Pilipinas. At yung mga natira ay sinuot niya at pinasuot niya sa kanyang mama kaya nadala niya daw ito pauwi sa bansa natin. Gusto ko din mag-ipon ng ganyang kadami kaso nakakatakot iuwi sa Pinas, baka harangin at pagbayarin ako ng tax. Guys, ang tinutukoy niya ito. Yan yung tinutukoy niya guys na naipon ko sa Dubai. Guys, actually yan po ay ginawan ko din ng paraan kasi nga haharangin po talaga kayo sa tax. Totoo guys. Pero lahat kasi yan guys, sa akin naman at lahat yan may resibo. Nasa akin lahat. Yun, natabi ko siya from 2019, 2020. Nasa akin mga resibo na yan guys. So, ang ginawa ko guys is nagbenta po ako nung pauwi na kami nung bago kami umuwi. Siguro mga 1 month or 2 weeks before bago kami umuwi. Nagbenta na po ako. Nagpost ako ng benta ng gold para yung gold maging pera. At yung pera guys may iuwi namin dito para mapambili ko ng mga gamit sa bahay. So ganyan ginawa ko guys. Kasi nga gold is still gold. Gold is still money. Money na money talaga siya. As in napakagandang investment. Kasi nga ang laki ng tubo. Alam nyo yun. Binenta ko yung mga gold ko na nabili ko pa nung 2020, mga ganun. Sobrang laki na ng tinubo niya that time. Tapos guys, ang maganda pa doon, yung gold na mga naiwan na nasa akin, isinuot ko siyang lahat. Isusuot mo siya. Kung ang sing-sing ilan, pinasuot ko sa mami ko, yung kwintas, pinasuot ko sa anak ko, lahat. Lahat guys, yung bracelet, sinuot ko siyang lahat kasi yung mga suot-suot mo sa katawan, hindi siya counted. Hindi siya counted guys. Actually, tama si kabayan na kapag suot-suot nyo ang mga alahas ay wala yang problema. At kahit pa meron ka pang iilang gold sa inyong personal handbag ay wala rin yang problema. Basta lagi nyong dala ang proof na sa inyo yan at ipon nyo yan na hindi nyo ipangbebenta. So ano ang proof? Ang proof nito ay ang resibo na matagal nyo na yang binili. At kahit nga latest nyo lang yang binili at kahit sobrang bigat basta suot-suot nyo, ay wala yang problema dahil nga pang personal nyo lang yan. Hindi nyo naman yan ipangbebenta. Pero kapag ang dala nyo maginto ay in commercial quantity at latest nyo lang binili at maramihan, ay iisipin sa customs na ipangbebenta nyo yan or mga pasabay. Kaya kailangan nyo yan i-declare pa hindi yan makumpiska. But again, kahit latest nyo lang yan binili basta pang personal nyo, suot-suot nyo at kung iilan lang ang nakalagay sa inyong personal handbag or hand carry, ay okay lang yan. Dahil ang tinutukoy naman in commercial quantity ay yung maramihan at pangbenta nyo. Pero kapag pang personal nyo at ipon nyo, ay wala yang problema. Para naman sa karagdagang idea guys, ito ang experience ko sa pagdadala ng ginto pa uwi sa Pilipinas at pabalik dito sa Dubai. Nung last vacation ko, nung nakaraang taon lang. Dahil bawat uwi ko guys ay meron talaga akong dalang ginto. Dahil talaga nag-iipon at nag-i-invest ako sa ginto. Napakaraming mga OFW ang nagtatanong at kinakabahan kung paano daw nila madadala ang kanilang ginto pa uwi sa Pilipinas na hindi maharang sa customs. Dahil karamihan sa mga OFW ay talaga nag-iipon ng ginto sa ibang bansa. At isa pa sa tanong nila, kailangan ba itong i-declare? Ang sagot dito guys, base sa personal kong karanasan dahil ako talaga ay nag-i-invest sa ginto. At bawat uwi ko sa Pilipinas ay talagang may mga ginto akong daladala. At ang worth ng ginto na dala ko ay lampas 1,000,000. Ang gagawin nyo guys ay wag na wag nyo itong ilalagay sa hand carry baggage. At mas lalo na sa check-in baggage. Ilagay nyo ito sa inyong personal handbag or sling bag o kaya naman sa inyong laptop bag. Dahil sa customs or sa immigration sa ibang bansa ay hindi naman ito pinapansin. Sa Pilipinas lang may madalas na issue pagdating sa mga ginto or mga mamahaling bagay. Nasabi ko na huwag niyong ilalagay sa hand carry baggage dahil ngayon sa Emirates Airlines na sinakyan ko ay kinukolekta na nila ang hand carry baggage at nilalagay sa check-in. Ang rason nila ay wala na daw space sa cabin baggage area sa loob ng eroplano. Kaya guys, ang mga ginto nyo, lalo na kapag marami, ay ilagay nyo sa inyong personal handbag o kaya naman sa inyong sling bag. Pwede rin sa laptop bag. Basta guys, yung nadadala nyo as hand carry. Yung sa akin guys, yung mga mamahaling ginto ko na worth 1,000,000, hindi naman sa pagmamayabang guys, eto, at eto na hindi ko sinusuot dito sa Pilipinas, lalo na kapag nasa Manila. Pero nung nasa eroplano ko guys, ay suot-suot ko halos lahat. May iilan lang na nakalagay sa aking personal handbag.
Dahil lahat ng suot-suot nyo guys, gaano man ito kamahal, ay hindi nyo na kailangang i-declare. Dahil guys, ang ginto na suot-suot nyo ay hindi yan kailangan tanggalin kapag dumadaan kayo sa x-ray machine. Pero dahil nga lampas 1 milyon ang worth na ginto na dala ko, ay sinisiguro ko na dala ko ang mga resibo nito just in case man harangin or tanungin sa immigration sa ibang bansa or sa Dubai kung saan ako nanggaling. At kapag nakalampas na kayo sa customs at immigration sa ibang bansa, kapag nakalagay ito sa inyong personal handbag o kaya naman sa sling bag, ay wala na itong problema sa Pilipinas dahil hindi na ito ilalagay or dadaan sa x-ray machine. Dahil nga guys, ang dinadaan lang sa x-ray machine sa Pilipinas ay ang inyong check-in baggage at ngayon pati ang hand carry dahil nga kinokolekta na ito sa Emirates Airlines at nilalagay sa check-in. Kapag pabalik naman kayo sa ibang bansa galing sa Pilipinas, ay mas maigi na suot-suot nyo lahat ng ginto nyo. Dahil sa Pilipinas lang talaga maraming issue pagdating sa mga mamahaling bagay. Pero gaya ng sabi ko kanina ay lagi ko namang daladala ang mga resibo na mga ginto na daladala ko. Lalo na't alam kong umaabot na ito sa 1 milyon. Dahil guys, proof ito na hindi naman ito pang benta at pang personal nyo lang. Inuulit ko din na lahat ng mga suot-suot nyo, gaano man ito kamahal, ay hindi nyo yan kailangan i-declare. Sa mga nagtatanong naman, paano daw yung mga ginto na wala ng resibo? Ang sagot guys, kung iilan lang at hindi naman karamihan, ay wala namang yang problema. Kahit ilagay nyo pa yan sa inyong hand carry or personal handbag. May mga OFW kasi na nire-regaluhan sila ng kanilang amo ng mga ginto. So inuulit natin na kung hindi naman yang karamihan, ay wala naman yang problema.